Pilipinas ang oras 6 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Huwebes, December 21, 2023. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ako po muna ang inyong makakasama sa 2 oras na talakayan at balitaan dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa uluhon ng ating mga balita, amihan, easterlies, makaaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Low pressure area na dating Bagyong Kabayan, lumabas na ng PAR. Pambansang budget sa 2024 nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Securities and Exchange Commission o SEC nagbabala laban sa investment scam. Kongreso nagpaabot ng tulong pinansyal sa Pinoy caregiver na hinostage at pinalaya ng Hamas. Bakbakan sumiklab sa pagitan ng militar at NPA sa Quezon. Ilang armas at pampasabog na recover. At Mrs. Pinaril ni Mister sa matinding selos. Patay, sospek, nagbaril din sa sarili sa Ilocos Sur. Yan ho ang ulo ng ating mga balita ngayong 21 ng Disyembre 2023. Sabay na po tayong napapanood at napapakinggan sa DZRH 666 kHz, DZRH News Television, cable channels nationwide at gayon din sa iba't ibang relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa detalye ho ng ating mga balita. Atin hong oras 8 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Low Pressure Area o LPA, dating si Tropical Cyclone Kabayan, na huling namataan sa bahagi ng hilagang kanluran ng Puerto Princesa City sa Palawan. Ayon sa Pag-asa, ang Northeast Monsoon o amihan ang makaapekto sa eastern sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Apektado rin ng amihan ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region o CAR at ilang bahagi ng Luzon. Samantalang pinagsamang epekto naman ng extension o buntot ng LPA at easterlies ang magpapaulan sa Palawan at Bicol Region. Siyam na minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw, iniulat ng Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO na nasa 62 pamilya o 244 na individual ang inilikas matapos bahain bunsod ng malakas na pagulan epekto ng Low Pressure Area o LPA. Samantala nakabalik na sa kanilang tahanan ang 59 na pamilya o 235 individual mula sa barangay Luz Viminda matapos na humupa ang baha, habang nananatili pa rin ang may 13 pamilya sa mga shelter sa Mini City Hall. Marami ring mga sasakyan ang na-stranded dahil sa baha sa ilang parte ng lungsod na tumagal ng ilang oras bago tuluyang humupa. Ayon sa CDRRMO, 2 bahay ang lubhang nasira sa barangay Luz Viminda. Nakabalik na rin ang 3 pamilya o 9 na katao na mula sa barangay San Miguel sa kanilang mga bahay. Balita sa panahon pa rin ho tayo, nakararanas na ng tagtuyot o drought ang Nueva Ecija at Cavite dahil sa El Nino phenomenon. Ayon sa Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, 3 buwan na ang below normal na rainfall conditions sa 2 lalawigan. 25 na iba pang probinsya at lugar sa bansa, kabilang din ang Metro Manila, ang nakararanas naman ngayon ng tagtuyot o dry spell.
habang dry conditions o below normal rainfall conditions sa loob ng dalawang magkasunod na buwan ang umiiral sa Abra, Batanes, Bohol, Bukidnon at Misamis Oriental. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5.768 trilyong pambansang budget para sa susunod na taon. Sinaksihan ang ceremonial signing ni Senate President Juan Miguel Zubiri, Speaker Martin Romualdez, Budget Secretary Amena Pangandaman at iba pang opisyal sa Malacanang. Ayon kay PBBM, nakapaloob sa budget ang battle plan ng gobyerno kontra kahirapan, kagutuman, illiteracy, pagprotekta sa teritoryo at paglikha ng trabaho. Target din ng malaking national budget ang food security, mas magandang transportasyon, healthcare, social services at iba pa. Kung saan pinakamalaking nga ho dito ay yung social services na kinabibilangan na rin ng sektor ng edukasyon. Oras natin for 12 minutes past the hour of 4. Pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang napapanahong paglagda ni PBBM sa national budget sa susunod na taon na isa umanong mahalagang hakbang para sa magandang bukas ng mga Pilipino. Ang paglagda ng panukalang budget ayon kay Speaker Romualdez ay isang pagtiyak na tuloy-tuloy ang implementasyon ng mga mahahalagang programa at serbisyo ng gobyerno na magsisilbing pundasyon sa paglago ng ekonomiya at pag-angat ng lipunan. Ayon kay Romualdez, ang 2024 budget ay nakatuon sa pangangailangan ng mga Pilipino at nakadisenyo para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng bansa at nagpapakita ng pangako ng Pangulo na sama-samang babangon muli. Nakapaloob niya sa 2024 budget ang pagtiyak na mayroong sapat na pagkain sa bansa, pagbaba sa gastos sa transportasyon, pagpapababa ng gastos sa enerhiya, pagtuon sa pangangailangan sa edukasyon, pagpapaganda ng serbisyong pangkalusugan, pagpapalakas ng social protection, pagpapaganda ng serbisyo ng gobyerno, pagtugon sa hamong dala ng climate change at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Sinabi pa ni Romualdez na kasama sa 2024 budget ang halos 500 bilyong pisong pondo sa iba't ibang social amelioration program o ayuda para sa 12 milyong mahihirap na pamilya o tinatayang nasa 48 milyong Pilipino. Samantala, handa ang Kamara de Representantes na muling lagyan ng 60 bilyong pisong pondo ang bagong programang ayuda sa kapos ang kita o AKAP sa 2025. Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang pondo para sa AKAP ay bahagi ng halos 500 bilyong piso na nakalaan sa Social Amelioration Program o ayuda program ng gobyerno na nakapaloob sa 5.768 trilyong pambansang pondo para sa susunod na taon. Sa ilalim ng AKAP ay tutulungan ng gobyerno ang nasa 12 milyong mahihirap na pamilya o may maliliit na kita o katumbas ng 48 milyong Pilipino. Sinabi ito ng leader ng Kamara na mayroong mahigit 300 membro kasunod ng paglagda ni PBBM sa 2024 national budget. Ayon kay Romualdez, wala itong nakikitang balakid sa pagpapatupad ng AKAP. Kumpiyansa naman ang speaker na magtatagumpay ang AKAP sa 2024 na siyang pagbabatayan kung muli itong popondohan ng Kongreso sa 2025 at sa mga susunod na taon. Sa unang pagkakataon, sa ilalim ng Marcos administration, isinama ng Kongreso ang AKAP sa mga popondohang programa sa ilalim ng 2024 budget. Layo ng programa na magpaabot ng tulong pinansyal sa mga mahihirap at low-income families. 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, nagbabala ang Securities and Exchange Commission o SEC laban sa investment scam na kinasasangkutan ng isang kumpanya. Nagpalabas ang SEC ng Cease and Desist Order o CDO laban sa Super Breakthrough Enterprises Corporation dahil sa umano'y illegal na pagsusulisit ng investment. Sa pahayag ng SEC, inatasan nito ang nasabing kumpanya gamit ang pangalan na One UP Time na itigil ang pagbebenta ng securities na gumagamit ng investment contracts ng walang kaukulang lisensya mula sa ahensya.
Saklaw na kautusan ang presidente ng Super Breakthrough Enterprises Corporation na si Julius Alan Nolasco at ang kanilang directors, officers at agents. Una rito, naglabas din ng SEC ng cease and desist order laban kay Nolasco dahil sa promotion ng kanyang illegal investment activities na pinadadaan sa Alphanet World Corporation na mas kilala bilang N-World. Ginawa ng SEC ang hakbang batay sa resulta ng monitoring activities ng Enforcement and Investor Protection Department ng ahensya laban sa N-World at kay Nolasco na siyang presidente nito. Sa iba pa nating mga balita, nag-abot si House Speaker Martin Romualdez ng higit 600,000 piso na tulong sa Pinoy caregiver na hinostage at pinalaya ng Palestinian Islamist militants group na Hamas. Sa 630,000 pesos na ayuda, kalahating milyong piso ang ibinigay ni Romualdez kay Jimmy Pacheco at ang 130,000 piso ay mula naman sa iba't ibang programa ng Department of Labor and Employment at DSWD. Isa si Pacheco sa mga binihag ng grupong Hamas nang salakay ng Israel noong October 7 at sa tulong ng Philippine government at iba pang organisasyon ay pinalaya ito at iba pang bihag noong November 24. Personal na inabot ni Speaker Romualdez kay Pacheco at kanyang pamilya ang tulong pinansyal. Ayon kay Romualdez, alam niya na ang aid package ay maliit na bagay kung ihahambing sa naranasang matinding takot at panganib sa buhay ni Pacheco habang ito ay bihag ng grupong Hamas sa Gaza. Sa iba pa nating mga balita, nakarecover ang mga sundalo ng mga pampasabog at mga bala matapos makasagupa ang mga miyembro ng New People's Army sa Tagkawayan, Quezon. Base sa ulat, nagpapatrolya ang tropa ng 85th Infantry Battalion nang makaengkwentro ang may 10 rebelde sa boundary ng Barangay Manato Central at San Roque. Tumagal ng 10 minuto ang bakbakan. Yan ay sa pagitan ng government forces at Red Group. Na-recover ng mga sundalo ang 4 na improvised explosive bullets, 4 na magazine at propaganda materials. Noong buwan ng Hunyo, nagdeklara ng Stable Internal Peace and Security o SIP status ang mga otoridad at local government na ibig sabihin wala ng banta ng NPA rebels sa peace and order sa kanilang lugar. Gayunpaman, sinabi ni Colonel Ledon Monte, ang hepeho ng Quezon Provincial Police, posible pa rin may mga gumagalaw na NPA sa lalawigan, subalit hindi sila maaaring maglunsad ng mga pag-atake. Isang lalaki naman ang nagbaril sa sarili matapos barilin ang kanya mismong asawa sa loob ng kanilang bahay sa Vigan City, Ilocos Sur. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Esperanza Manicar Reyes, isang overseas Filipino worker. Lumabas sa investigasyon na nagkaroon ng matinding pagtatalo si Reyes at mister nitong si Glemar Reyes. Sa gitna ng kanilang argumento, kumuha ng baril si Glemar at pinagbabaril ng makailang ulit ang kanyang misis. Agad nang sinugod sa Ilocos Sur Provincial Hospital, Gabriela Silang General Hospital si Esperanza. Subalit idineklara itong patay. Base sa salaysay ng testigo na selos ang dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa. Dalawampung minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, dako muna tayo sa mga reports sa probinsya. 171 pamilya na nasiraan ng bahay sa tumamang magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, tumanggap ng financial assistance. Sa detalye balita mo, RH19 June de Makutak. June.
Tumanggap ng tig 10,000 pesos ang 171 pamilya mula sa local government unit ng Hinatuan na nasiraan ang bahay sa pagtama ng 7.4 magnitude nitong December 2 ng taong kasalukuyan. Sa impormasyon mula sa Information Office ng Hinatuan LGU, ang tulong pinansyal ay aprobado ni na Vice Mayor Attorney Tito Canedo III, Municipal Mayor Titing Garay at ng Sangguniang Bayan members. Ito'y sa layuning makapagsimula umano ng kanilang proseso ang bawat pamilya para sa recovery at pagsasaayos ng kanilang mga nasirang tahanan dulot ng 7.4 magnitude. Kabilang sa ibinigay na financial assistance ay may kasama pa itong family support kits para sa bawat pamilya. Ito'y mula naman sa Office of the Civil Defense Caraga Region. Ayon naman kay Mayor Garay, ang nasabing mga hakbangin ay patunay na kaya ng local government unit sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na maresolba ang ganitong uri ng problema sa panahon ng krisis. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, June. Maghihigpit ng seguridad ang Bureau of Customs o BOC para wala nang makalusot na smuggled na produkto. Pahayag ito ng BOC kasunod ng pagkakakumpiska nito sa 1.4 bilyong halaga ng smuggled vape o electronic cigarette sa warehouse sa Valenzuela noong Oktubre. Pinumpirma sa DZRH ni Customs Assistant Commissioner Jet Maronilla na bantay sarado ng kanilang mga agent ang mga bodega at properly sealed ang mga ito. Ayon kay Maronilla, walang proper payment at duties and taxes ang mga illegal vape products na nakumpiska. Nag-uusap na ang BOC at Department of Trade and Industry o DTI para sa pagsira sa mga nasamsam na illegal na produkto. Selyado po yan, no? Tapos meron po kaming mga gwardiya dyan na sarili namin mga tao na nagmamando dyan 24/7 nakagwardiya po. May mga cases din po kasi kaming ipa-file, so pinipreserve din namin yan as mga ebidensya namin until po maging comfortable enough yung prosecutor na pwede na siyang i-dispose at hindi na kailangang bilang ebidensya po. No? Ang tinig ni Customs Assistant Commissioner Jet Maronilla. 23 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, kinilala ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga sakripisyo at sipag ng long-time partners ng Kadiwa program sa ilalim ng agriculture sector na layong makapag-supply ng abot-kaya, sariwa at masustansyang pagkain sa mga Pilipino. Pinuri ni Laurel ang mga mahahalagang kontribusyon ng local government units o ng mga lokal na pamahalaan sa patuloy na regular market hubs para maipakilala ng mga lokal na magsasaka at mangingisda ang kani-kanilang mga produkto. Binigyan din ng opisyal na ang Kadiwa program ay may malakas at maayos na pakikipagtulungan sa national government, LGU at komunidad para ito ay mapagsilbihan. Ayon naman kay DA Assistant Secretary for Consumer Affairs Attorney Genevieve Velicaria Guevara, sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Service ng DA, nasa 1,887 kadiwa ang binuksan para sa selling activities sa Metro Manila simula noong Enero. Mag-live-in partner huli sa iligal na droga sa bayan ng Suwal sa Pangasinan. Buong detalye, RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Hindi nakapalag ng arestuhin ng mga pulis alas 8 ng gabi sa Barangay Poblacion Sual ang mga suspect na kinilalang sila Julius Brian San Juan, 32 anyos, online trader, residente ng Barangay Poblacion Alamino City, at ang live-in partner nito na si Lovely Ria Ventura, 24 anyos, ng Barangay Tanaytay sa nasabing syudad. Sa ulat ni Sual Chief of Police Captain Paul Season, nagresponde ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit hinggil sa umano'y bentahan ng shabu sa lugar at naabutan ng mga suspek na tila may hinihintay, at nang makita ang pagdating ng mga pulis, nagtangka pa silang tumakas. Pero agad na aresto ang mga ito ng i-body search. Nasamsam kay San Juan ang isang plastic sachet ng shabu na may timbang na 5.5 grams na nagkakalaga ng 37,400 pesos. Nakumpiska naman kay Ventura ang isang glass floater at kaputol na plastic straw. Nasa kustodiya ngayon ng Sual Police Station ng mga suspect at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat RH38 Freddy Fajardo. Sa iba pa nating mga balita, pinahaharang ng grupong Piston sa Korte Suprema ang implementasyon ng franchise consolidation ng POV Modernization Program. Sa 56 na pahinang petisyon, hiniling ng grupo sa SC na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO at ideklarang null and void ang kautusan ng mga ahensya ng gobyerno. Kabilang dito ang Department Order 2017-11 ng Department of Transportation o DOTR na nagsisilbing framework ng programa at ang Memorandum Circular 2023-051 ng LTFRB na nagtatakda ng December 31 deadline ng consolidation. Kasama ng Piston sa paghahain ng apela ang kanilang legal counsel na sina dating Bayan Muna Representative Attorney Nery Colmenares at Attorney Carlos Zarate. Sa iba pa nating mga balita, prioridad ni Senator Francis Tol Tolentino ang pagbuo ng bagong komite sa Senado kung saan siya magiging chairman. Pahayag ito ni Tolentino kasunod ng kanyang pagre-resign bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Inilarawan ni Tolentino na isang gentleman's agreement ang kanyang pag-resign bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee na pinangangasiwaan niya ng 1.5 taon. Si Tolentino ang magiging chairperson ng Special Maritime and Admiralty Zones Committee na magpapalakas sa depensa ng bansa sa gitna ng mga banta sa teritoryo ng Pilipinas. Inaasahan po natin na matatapos natin ngayong Enero yung bagong batas, yung Maritime Zones Bill, kung saan atin pong i-delimit po yung pinaka-boundary po ng ating karagatan at liliwanagin po dito yung naging sakop ng desisyon ng 2016 ng Arbitral Court. At ito po ay isang baseline, ito po ay isang maritime law nakaakibat din po sa ating baseline law at ito po ay 30 years na hinihintay ng international community. Matagal-tagal na po, 3 dekada na po ito. Ito po ang sinusumbat sa atin ng China. Wala namang kayong maritime zones law. Bakit nyo inaangkin itong West Philippine Sea? Ang tinig po ni Senator Francis Tolentino. Sa iba pang balita, hinikayat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang publiko na gumamit ng e-gift sa pagbibigay ng aginaldo sa kanilang mga inaanak at mahal sa buhay. Yung e-gift na, paliwanag ng BSP, ang electronic aginaldo ay mas ligtas at madaling paraan ng pagreregalo at pagtanggap ng regalo. Dagdag nito, mayroong 324 na milyong e-money accounts na sa Pilipinas hanggang nitong katapusan ng Setyembre. Samantala, pinaalalahanan naman ng BSP ang publiko na libre lang ang pagpapapalit ng crispy bills sa mga bangko. Maaari nang i-report sa BSP sa kanilang mayroong o sakaling mayroong bangko na naniningil ng service charge sa pagpapalit ng crispy bills. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lahat ba kayo dito nakapagpapalit na ng mga crispy bills katulad ng binabanggit dito ng Bangko Sentral parang iba pa rin kasi kapag nakatanggap nung bata ako iba pag nakatanggap ka ng talagang malulutong na pera. Noon naman di pa naman uso-uso yung i-GCash mo na lang o i-Paymaya mo na lang o ano pa mang e-wallet. Hindi pa naman uso noon kaya talagang bigayan. Meron pa yung mga lolo't lola natin pagka lalapitan tayo gaganon lang yung pera sa kami hindi natin makakalimutan alaala Pero kapag mas maganda rin naman pag sabi nga ng Bangko Sentral maganda yung e-gift. Pag nagpadala ho kasi ng pera sa mga e-wallet ngayon, pwede yung lalagyan mo na rin ng clip o lalagyan mo ng message. Parang okay din naman. Kaya lang iba yung level of appreciation. Pero sinasabi nga dito, nagbibigay na nga lang magre-reklamo pa yun lang naman. Ang oras natin 4:30 ng umaga.
Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, ako po ang inyo nakakasama sa isang oras. Actually, 2 oras. 2 oras na balita at talakayan dito sa Magandang Umaga, Pilipinas. Ako po si Yuel Reyes. Ngayon pa rin pong December 21, 2023, oras 4:35 ng umaga. Yung gising na, bango na, Pilipinas! 4 na tulog na lang ho sa mga hindi na makapaghantay na kumain ng hamon, mga putok-batok na pagkain. 4 na tulog na lang ho at ipagdiriwang na ng ating mga kababayang Katoliko ang araw ng Kapaskuhan. At gayon din ng ilang mga Kristiyano, ano po? At regular holiday, yung December 25, yung mismong araw ng Kapaskuhan. At non-working, alam ko extended ng December 26. Pero non-working holiday, ibig sabihin no work, no pay. Pero kung pumasok ka, may additional na 30%. Yan ho ang kaibahan ng regular holiday sa special non-working day. Good morning good morning sa lahat ng mga nakatutok sa ating umaga ngayong Thursday morning sa ating mga mainit at mga bagong balita dito sa DZRH. Mula kaninang alas 3 hanggang alas 4 at alas 4 hanggang alas 6 naman na umaga inyong mapapakinggan ang Magandang Umaga Pilipinas live nationwide via satellite sa ating cable channels na Sky Cable Channel 129, Signal Cable Channel 18, Destiny Cable, Cable Link at marami pang cable network sa buong Pilipinas. Samahan niyo ho kami sa ating text line 0919-282-6485 kung meron kayong mga nais na ipahabot, sumali sa ating mga diskusyon at talakayan. Parating nyo lamang po ulit sa ating text line na 0919-282-6485. 0919-282-6485 at ating subukang basahin ang lahat ng inyong mga mensahe, mga pabati ngayong araw ng Huwebes. Meron nagtatanong dito kung merong kaltas. Meron kaltas ba to sa bangko o sa e-wallet? Kasi kapag ka e-wallet, usually naman walang kaltas. Kapag e-wallet to e-wallet, kapag parehas silang, halimbawa na si G, parehas silang G at parehas silang P. Pero kapag sa ibang e-wallet to bank na, doon na nagkakaroon ng mga extra charge. Doon nagkakamali, nasa 25 pesos yung charge, no? Pagka bangko, 18 pesos depende sa bangko kung partner noong e-wallet. Pero sa dami ng users ngayon ng GCash at Paymaya, sabi nga ng Dobat Smart, di ba? Nagki-claim sila na may pinakamaraming users. Kahit nga mga bata ngayon, meron na rin, meron na rin hong mga e-wallet. Meron ng GCash at Paymaya. Kaya yung mga naghahabol-habol kay Ninong at Ninang, sabi nga ni Miss Kisa Sabson kanina, huwag taguan ang inyong mga inaanak. Dahil minsan lang naman makita. Maganda yun, pakainin na lang. Ito sa ating kasama na si Kisa Sabson ay masarap magluto. Kaya hindi magtataguto sa kanyang mga inaanak. Oras ho natin, alas 4:39. Magandang umaga sa mga kasama ho natin, sa mga suki na natin dito ho sa Magandang Umaga Pilipinas. Good morning kay Cecil Santos, kay Sheroken na bumabate mula sa P. Gomez sa Caloocan.
Willie Bico, good morning mula sa Chaong, Quezon. Oy, kamusta kayo dyan sa Quezon? Good morning din kay Maridel Furukawa na bumabati na ng Merry Christmas. Kay din kay Cesar Akdal, Ramon Abadillo mula sa Santa Rosa sa Laguna. Oy, kamusta yung mga dyan, mga tourist attraction dyan? Mga ganitong panahon din ba? Marami kasing outing places dyan sa Laguna. Mga ganitong panahon ba? Maraming lumalangoy sa Laguna. Pansol, ganon. Marami. Morning ho sa inyo dyan at gayon din kay Ramon Abadillo. Ay kinig naman sa Bacolod. Good morning ho sa inyo dyan. Siyempre sa mga kababayan natin sa Negros Oriental. Good morning din. Bumabati si Amelia Baga kay Ronnie Manibalye ng Longos sa Malolos. Ayan. At syempre sa mga kababayan nating OFW na maaga pa lamang ay nakatutok na anumang hong oras sa inyo dyan. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa DZRH dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Oras natin alas 4:41 ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Oras natin alas 4:41 na nagmamadaling umaga, todo handa na ang North Luzon Expressway sa inaasahan pang pagsikip ng daloy ng trapiko ngayong holiday rush. Ayon kay NLEX Corporation President Luigi Bautista, magpapakalat sila ng higit 1,500 toll personnel na magpapatrolya sa mga toll plaza. May proposition din na medical response teams at traffic management teams sa mga checkpoint at centers na inilatag ng NLEX. Pinayuhan ni Bautista ang publiko na planuhing maigi ang kanilang biyahe ngayong dumadami ang mga sasakyan sa mga pangunahing lansangan. Samantala, sinuspindi na ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX ang lahat ng construction and development works sa mga freeway nito hanggang Enero 2. Walang namomonitor na seryosong banta ang pambansang pulisya ngayong holiday season. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, ang halos 20% ng porsyentong pagbaba ng naitatalang krimen sa bansa pagpasok ng bare months. Pero iniutos pa rin anya ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa mga pulis na panatilihing alerto sa pagsiguro sa seguridad at kaligtasan ng publiko. Pinaalalahanan din ng PNP ang mga Pilipino na huwag magpakakampante at maging mapagmatsyag ngayong holiday season. O yun nga, hindi, parang taon-taon naman na natin itong ginagawa tuwing ganitong magdadagsa yung mga tao ngayong holiday season, ano pa mga okasyon. Don't let your guards down. Maging maingat, wag pakakampante, wag nang magsuot ng kung ano-anong mga alahas, lalo na ho in public na mainit sa mata ng mga kawatan. Na maaari pa natin din hong ikapahamak, lalo na ho doon sa mga madidilim na lugar. Iwasan na rin ho natin magsuot ng mga ganyan-ganyan dahil tayo isipin na lang din ho natin ngayong panahon na to, mas kailangan din tayo ng ating mga pamilya. Kaya mag-ingat ho, mag-ingat. Sa iba pang mga balita, hindi seselyohan ng PNP o Philippine National Police ang baril ng mga pulis ngayong holiday season. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, hindi sila magpapatupad ng muzzle taping gaya noong isang taon. Kabilang anya sa ikinukonsidera ang posibilidad
na makaapekto ang pagsiselyo ng baril sa mabilis na pagresponde ng mga pulis sa krimen. Sinabi ni Fajardo na wala namang nangyaring untoward incident nang hindi rin busala ng baril ng mga pulis noong taong 2022. Hindi naman irerekomenda ng Philippine National Police kay Pangulong Bongbong Marcos ang tigil putukan sa Communist Party of the Philippines o CPP-NPA ngayong holiday season. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, mananatili silang nakaalerto laban sa mga rebelde lalo may namatay na sundalo sa bakbakan sa Batangas nitong kamakailan lamang. Pinaghahanda din anya ng kapulisan ang nalalapit na anibersaryo ng CPP-NPA sa December 26. Sinabi ni Fajardo na nagdagdag na sila ng mga tauhan sa mga probinsya lalo sa mga lugar na mabilis o madalas atakihin ng NPA. 4:45 ho ang ating oras. Babalik tayo sa ilan pang mga malalaking balita dito sa Magandang Umaga, Pilipinas. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. 12 minuto na lang bago alas 5 ng umaga. Magandang umaga pa rin ho sa lahat ng ating mga kasama sa ating talakayan at balitaan. Dito sa Magandang Umaga Pilipinas, syempre nandyan ho yung mga nakatutok sa atin sa ating Facebook at YouTube Live sa DZRH News sa ating Facebook at DZRH News Television sa ating YouTube channel. Pwede nyo rin ho kaming mapakinggan kung gusto nyo ng audio lang at naka-off yung phone pero nakikinig pa rin sa DZRH ay nandyan ho ang www.dzrh.com.ph at mababasa nyo rin po dyan yung mga articles mga news articles kung gusto nyo magbasa na parang nasa dyaryo kayo. Ano ho? Maganda ho yan na dzrh.com.ph at syempre sa atin hong radio station DZRH 666 kHz sa mga kasama nating bumabiyahe ngayong umaga. Napakarami na ho. Unlike ko, di ba, tayo naman maaga tayong bumabiyahe. Naikukumpara ho natin na talagang ito na yung Christmas rush. Dahil kahit alas 4, alas 3 na madaling araw, napakarami hong bumabiyahe sa kalsada. Normally ho kasi mga Lunes lang yan Monday madaling araw dahil yung mga galing gimmick ng Sunday nagsisiuwian ng madaling araw ng Linggo. Pero ngayon halos araw-araw na ho dumadami ho yung sasakyan. Bagamat hindi mabigat yung daloy ng trapiko pero kapansin-pansin na ho yung volume o yung dami ng mga sasakyan na bumabaybay. Kaya planuhin mabuti ang ruta kung saan kayo daraan at upang hindi maabala. May ilan namang construction works tulad dyan sa NLEX yung binabanggit natin kanina ang pansamantala munang sinuspinde hanggang January 2 para hindi na makabigat pa sa daloy ng trapiko. Well, sana ganyan din. Sana ganyan din ho sa iba nating mga LGU na meron namang mga ginagawang kalsada ho sa inyong lugar. Upang hindi na makadagdag pa sa traffic at wag nang isasabay kung kailan yung rush hour. Rush hour na nga tapos Christmas rush pa lalo hong bibigat ang ating daloy ng trapiko kung ganyan o kung hindi man maiiwasan araw ng sa gabi hating gabi simulan yung mga ganyang proyekto. Oras natin 9 na minuto bago alas 5 ng umaga. Tako muna tayo sa ating report. Lalaking wanted sa kasong rape at sexual assault sa Valenzuela City. Arestado. Buong detalye RH23. Edwin Duque. Edwin, magandang umaga. Good morning, Iral. Swak na ngayon sa Carmenega, Valenzuela Police ang lalaking wanted dahil sa kasong rape at rape by sexual assault. Ayon dito kaya Police Colonel Discora Jr. nahuli ang suspect na si Ayas Louie. Makaran na magtago ito ng isang taon sa gitna na Bukid Galas Street sa Barangay Bignay, Valenzuela. Nakatanggap pa noon ang informasyon ng PNP na muling bumalik itong suspect sa dati itong tirahan mula nang umalis at magtago ito sa probinsya. Bumuo ang opisyal ng team kasama dito ang Northern MAPSA. Ito yung Maritime Police at matapos yung 5 oras na pagmamanmahan sa halos 4 hektaryang lupain na kanyang tinitirahan ay nasa hold din itong suspect.
Bitbit ng mga otoridad ang inisyong warrant of arrest ni Judge Evangeline Mendoza Francisco ng Regional Trial Court na inisyo noon pang May 26, 2022. Mula pa rin sa kauna-una sa Pilipinas, Visa rin sa Kusaras 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Edwin. Yes, well. Kamusta ang kalagayan ng panahon sa area mo ngayon? Nitong nagdamag, nakaranas kaunti ng mga pag-ambon. Pero hindi naman na kalakasan. Pero ngayon ay medyo maliwalas na yung panahon. Nakakaranas na tayo ng medyo malamig-lamig na hangin. At pero kung ikaw ay titingala, medyo may iba dun sa normal na pagdating ng umaga, medyo makulimlim punti. No? Siguro may mga dahil sa sama ng panahon, may mga halo pa rin mga ambon-ambon. Mga pag-ambon-ambon. Pero hindi naman na umulan. Pero kahapon, kaya umulan na medyo kalakasan punti. Hindi naman pero bagay nagbaba sa mga kalsada. Pero agad din naman huminto at yun ay di na nasundan. Nasundan pero paambon-ambon na lang hanggang sa mga oras na ito. Alright. Maraming salamat, Edwin. Back to you, well. Edwin Duque, RH23. Magandang umaga, Pilipinas! Suspect naman na pumatay sa isang guro sa Baybay, Leyte National High School. Nasampahan na ng kaso. Buong detalye, RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Suspect na pumatay sa isang guro sa Baybay City National High School nasampahan ng kaso sa Fiskalia ng PNP. Itong sinabi ni Baybay City Leyte PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Aljan Lianis sa isang panayam. Itinanggilang muna ng kapulisan ibigay pangalan ng suspect na isang 21 anyos na nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Silos nagkikitang motibo ng kapulisan sa suspect sapagkat ang biktima bago pa mangyaring krimen ay may kachikin na ibang lalaki. Hindi na kontento umano ang suspect sa bayad ng biktima kaya nampas sa ulo ng malaking bato at pinagsasaksak dahilan ng agarang pagkamatay. Nakilala ang biktima na si PG Montero, 27 anyos, isang MAPI teacher. Nihintay na lang ng Baybay Leyte PNP ang warrant of arrest na ipapalabas ng korte para huliin ang suspect. Mula sa Aksyon Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala, sa iba pa nating mga balita, iaapela ng Sunshine Media Network International o SMNI ang 2 linggong suspensyon na ipinataw ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa 2 nilang programa. Ayon kay SMNI Legal Officer Attorney Mark Tolentino, maghaharap ang TV network ng motion for reconsideration bago magpasko. Igigiitan nila na walang urgency para suspindihin ang gikan sa masa para sa masa ni dating programa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at laban kasamang bayan ni na Eric Celis at Lorraine Badoy. Sinabi ni Tolentino na argumento ng SMNI ang due process at freedom of the press. 4 na minuto na lang bago mag-alas 5 ng umaga, himas rehas ngayon ang dating OFW matapos mahulihan ng 55 milyong pisong halaga ng shabu sa 13 Martires City sa Cavite. Pinusasan ang 36 anyos na si Michael Florendo sa ikinasang controlled delivery operation ng PIDEA at Bureau of Customs. Dumating ang package ng suspect sa Port of Clark sa Pampanga mula sa Long Beach, California. Nahaharap si Florendo sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o pag-aangkat ng iligal na droga. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na ho natin ang grupo ho ng transportasyon na mariin din hong tinututulan yun hong consolidation deadline para ho sa ating mga PUV, public utility vehicles, particular ho sa jeep. Ang consolidation deadline ngayon December 31 at meron ba
magkakasaba ng tigil pasada pa rin ang grupong Piston after nitong December 31. Ano na mangyayari? Ano ang susunod nilang hakbang? Ating alamin sa National President ng Piston na si Kamodi Floranda. Kamodi, Yuval Reyes po ng DZRH, pangalan ni Kong Angelo Palmones. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Joel, at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Opo. Kamusta ho? Ano hong update sa inyo hong pang-apat na araw na ho ito ng extended na tigil pasada? Kamusta ho ating mga kasamang tsuper? Sa ngayon ay tuloy-tuloy naman po yung ating pagkilos. Kaugnay nga dito sa usapin ng deadline ng December 31 nang tayo ay hindi napapayagan na makapag-renew ng ating mga prangkisa o ng ating mga PA. Kaya tuloy-tuloy naman po yung ating pagkilos po. Inakit na ho ito sa Korte Suprema. Tama ho, ano? Opo, kahapon ay tayo po ay nag-file po kahapon sa Korte Suprema. Kaugnay nga dito sa kinakarap ng problema ng transport, hindi lamang sa bahagi po ng jeepney, kundi sa bahagi po ng mga UB, ano? At matagumpay naman at nakapagano po tayo kahapon. Sino-sino hong, ano-anong grupo ho yung kasama ninyo na umapala sa korte? Sa bahagi po namin ay meron pong 4 na local association at kasama rito yung mga grupo ng mga commuters, ano, sa ilalim po ng para. Halos 4 na commuters sa association din yung kasama doon sa nag-file. At kahapon ay kasama din natin si Mr. Balbuena ng Manobela. At bagamat hindi siya kaano sa Pinail, ay magpa-file din siya ng support doon sa ating Pinail kahapon. Bali, maghaharap din po siya, mag-file din ng hiwalay naman na hiwalay na motion sa Korte Suprema na bukod pa ho doon sa inherap po ninyo. Parang ang ipapile po ng Manobela ay parang part of support doon sa ipinail po natin. Sa pagkakataon pa hubang ito, Kamodi, ay may kinakausap pa ho ba kayo sa panig ng ating pamahalaan, particular ho sa LTFRB at DOTR, tungkol ho sa usapin itong deadline ng consolidation? Hindi na po tayo nakausap. Ang huling pag-uusap po natin kay Chairman Guadis ay nung December 14, kung saan tayo ay nagbigil nga sa harapan ng LTFRB. So, ganyan nga po dito sa deadline at malino naman natin na ilatag muli sa kanya yung ating kahingian, no? Dahil sapagkat talagang doon sa inilabas na nila na ay hindi na tayo pinapayagan kapag hindi tayo nakapag-consolidate. Ang sabi natin ay sana ay muling pag-aralan ng LTFRB at ng DOTR yung magiging dulot nito sa pagpasok ng January. Kasi pag hindi po tayo pinayagan na mag-renew ng ating mga PO, ng ating mga prangkisa, ay hindi lamang ang sektor ng transportasyon na maepektuhan, kundi mismo yung ating economic at yung ating mga mamamayan. Dahil sabi nga natin, magkakaroon talaga ng transport crisis kasi mas malaking bahagi pa rin ng ating mga traditional jeepney ay hindi pumapasok nga sa usapin ng consolidation. Opo. Para ho sa ating mga kababayan na hindi pa rin ho gaanong lubos na naiintindihan itong consolidation, sa inyo pong panig, ano ho ba ang magiging epekto nito ng tinatawag na consolidation, lalo na ho sa mga pangkaraniwan nating tsuper na wala namang mga operators? Opo, sa bahagi naman natin, tayo naman ay hindi naman tayo tutol doon sa usapin ng modernization. Dahil ang sabi nga natin ay wala pa mang programa ang gobyerno na sa usapin ng pag-aayos ng ating mga sasakyan, ay halos 78 years na tayo nagtuloy-tuloy na nagre-rehabilitation ng ating mga jeepney. Ang linalabanan lang po natin dito, yung sapilitan na pagpasok sa modernization, na bakit kailangan natin magbuo ng corporation, bakit kailangan natin magbuo ng kooperatiba, na kung ang layunin lamang ay pagsasaayos ng ating public transport. Bakit hindi tayo payagan sa usapin ng tayo mismo yung mag-ayos ng ating sasakyan sa pamamagitan po ng rehabilitation. Kaya't ang pinakaano naman nito, ang pinakaano po natin ay bakit ayaw ng mga operator na pumasok sa consolidation? Una, ay mawawalan sila ng pag-aari. Ibig sabihin yan,
kapag pumasok po tayo sa corporation, hindi na nakapangalan sa individual na mga operator yung kanilang mga unit o yung kanilang mga prangkisa, kundi nakapangalan na sa corporation. Kapag nagbuo naman po tayo ng kooperatiba, sa bahagi po namin sa piston, ay wala naman kami problema sa kooperatiba. Basta at is yung sinasabi natin na individual prangkisa at individual na unit, hindi ho konsorsyon o hindi siya monopolyado ng isang kooperatiba. Sapagkat sa ngayon, ang isa nagiging malaking problema, yung mga unang pumasok sa consolidation, ay talagang gusto na rin nila lumabas sa kooperatiba o sa corporation sapagkat sinasabi nga nila nung kanila individual yung kanilang pag-aari ay sila kumikita. Nung pumasok po sila dito sa programa ng modernization ay nawala yung kanilang unit, nawala yung kanilang prangkisa, nawala din yung kanilang kita. Yun po yung isang kinakaharap din ngayon ng mga unang nag-comply doon sa usapin po ng consolidation. Kasi hindi ho parang ang layon din ho nitong programa, hindi ho nagkakamali. Swelduhan na imbis na kung ano lang kinikita ayun yung iuwi mismo ng tsuper. Opo, kung titingnan nga yun sa programa, hindi yung sinasabi nga nila sahuran yung driver at saka yung conductor. Pero sa ngayon po ay karamihan na po sa ngayon ay hindi ito sahuran. Kundi yung iba porsentuhan at yung iba naman ay bumalik sa boundary system. Dahil ang isang naging malaking problema, hindi talaga nila kaya yung usapin po nung sinasabing sahuran nga, yung ating mga driver at operator. At batay na rin mismo sa datos na inilaan noong October 27, doon siya pong naganap na summit sa bulwagan ng LTO. Mismo sinasabi ng mga kooperatiba at mga corporation ay talaga nahihirapan silang ibigay yung mga benepisyo ng mga driver at mga operator. Kaya sa ngayon, yung sinasabi nga nila, marami na sa kanila ngayon napupunta na sa Department of Labor kasi puro kaso yung inaabot ng mga ibang corporation at ibang kooperatiba. Kaya sa atin naman ay sa atin po ay ang sa ating usapin nga ng modernization kung sa pagsasaayos ng ating public transport, mas dapat ang inuna po ng gobyerno yung mag-create tayo ng sarili nating industrial at tayo mismo yung lumikha ng ating public transport. Dahil kung sa ganitong programa po na tayo laging nakaas sa mga ibang bansa, ay hindi po yung ating ekonomiya, yung ating pinapaunlad. Kundi ang pinapaunlad dito ay yung mga dayuhan. Kung saan ay sila yung nagtatambak dito ng mga sinasabi nila mga modern na mga minibus sa ating bansa. Hanggat pinapatay natin yung ating lokal na mga manggagawa. Okay. Ngayon po, sakali mang palawigin yung deadline na December 31 consolidation, pabor ho ba kayo dito o will it help makakatulong pa ho ba kung sakaling i-extend yung deadline ng consolidation? Ang sa atin ay kailangan masusing pag-aralan pa ng LTFRB ng DOTR itong programa ng modernization program. Kasi kung talagang magiging layunin nga ng ating programa ay pagsasaayos ng ating public transport, ay mas dapat talaga industriya yung buuin muna ng pamahalaan. At malinaw na kailangan ay sa usapin ng rehabilitation na sinasabi po natin ay mas madaling mag-rehab at lalo na itong kung may kakibat na suporta mula po sa ating pamahalaan. Gayon hong deadline na sa December 31, titigil tuloy pa rin ho ba ang tigil pasada hanggang sa inyong pong hanggang sa susunod na taon? At sa ngayon po ay ay tuloy-tuloy yung pagkilos hanggang bukas at sa susunod na mga araw ay mag-iiba-iba yung anyo ng ating protesta kaugnay nga dito sa nalalapit na deadline ng December 31. At siyempre kung talagang hindi tayo pagbibigyan ay naghahanda rin tayo ng isang malaking pagkilos sa unang buwan ng pagpasok ng 2024. Alright. Kamodi, maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong umaga, ngayong sa pagising na rin ho sa atin, sa pagsama ho sa atin dito ho sa Magandang Umaga Pilipinas. Maraming salamat po, Kamodi.
Magandang umaga po at maraming salamat po sa inyo. Si Modi Floranda, ang National President ng grupong Piston. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 7 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion! Kay Ginoong Patrick Del Mundo. Patrick, magandang umaga. Magandang umaga po Sir Yuel at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan, yung low pressure area ng dating Sikabayan ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at wala itong direktang epekto sa ngayon sa namang bahagi na ating bansa at inasa natin na papalayo pa nga ito sa ating kalupaan. Samantalang yung northeast monsoon yung hanging amihan ay patuloy na nakaka-apekto sa may bahagi ng northern Luzon at ngayong araw inasa natin na possible magkaroon ng shear line. Dito naman sa may silangang bahagi ng northern Luzon, partikular, maapektuhan yung mga bayan ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at sa may Kalayaan Islands naman, yung trough ng low pressure area. Inasahan ngayong araw mga pag-ulan sa mga nabanggit natin mga lugar at possible po yung mga malalakas na mga pag-ulan. Kaya pag-iingat sa ating mga kababayan naninirahan sa mga nabanggit natin mga lugar. At dito naman sa may bahagi ng Cordillera, sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Norte at Ilocos Sur, ay aasahan din yung maulap na kalangitan at mga pag-ulan, dulot naman ng hanging amihan. At sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan at pulo-pulong may hinang pag-ulan o pag-ambon lamang. Dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagi maulap hanggang sa maulap din na kalangitan at magkakaroon naman ng mga isolated rain showers and thunderstorms. And so far, wala pa naman tayo namamataan na low pressure area sa loob at labas ng PAR na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na mga araw. Bagamat inaasahan natin ng patuloy yung pag-iral ng hanging amihan and bukas ay maaari pang maging malakas ang epekto ng amihan at maaaring magdala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dito sa Metro Manila and most of Luzon area. At para naman sa lagay ng ating karagatan, meron tayong nakataas ngayon na gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Ilocos Norte, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Sur, La Union at sa may Pangasinan. Hanggat maaari, wag mo nang pumalawat yung ating mga kababayan dyan dahil sa banta na matataas ang mga pag-alon dulot ng hanging amihan. At para naman sa agwat ng temperatura sa Metro Manila ngayong araw nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa may Baguio City 16 to 24, Metro Cebu 25 to 31 at sa may Metro Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat Sir Patrick Del Mundo ng DOST Pag-asa. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Yon! Kamusta ho kayo? Gising na, bango na sa mga may pasok pa. Pero sa mga karamihan ho sa mga eskwela ho ngayon, sa mga ating mga estudyante, ay naka-Christmas break na simula noon pang Lunes. Pero sa ating mga uring manggagawa, gising na ho, bango na, kape-kape na. Alas 5 mabasa. Ayun, 5:13 ng umaga. Ngayon pa rin hong December 21, 2023. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ako po ang inyong nakakasama sa 2 oras na balitaan at talakayan dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Ako po si Yuel Reyes. Kasama pa rin po ang buong pwersa ng DZRH News sa Luzon, Visayas at Mindanao. Naghatid sa inyo ng mga bago at sariwang mga balita. Good morning of course sa ating mga nakatutok sa ating Facebook Live.
at YouTube channel. Magandang umaga kay Rosana Encanto ng Mauban sa Quezon. Mabati rin ng good morning si Leonard Habungan, Becky Tezuka. Good morning ho sa inyo, lalo na dyan sa mga taga Eastern Samar. Nakikinig sa atin si Arturo Comillo at si Ventur Bagaporo. Good morning din kay sa mga taga Tarlac. Good morning dyan kay Yolando Rico. At sa mga nakatutok sa atin sa ating YouTube channel, good morning ho sa inyo. At kung meron kayong nais na ipaabot sa ating programa, nandyan ho ang ating text line na 0919-282-6485. Ulitin ko lamang ho ang ating text line, ang 0919-282-6485. Pero pwede nyo rin hong ipaatid ang inyong mga mensahe sa atin hong Facebook Live at YouTube Live. Mag-comment lamang po kayo. At tatype nyo lang youtube.com at i-search ang DZRH News Television at makikita nyo na atin hong live streaming. 5:15 ho ang ating oras. Kamusta ho kayo? Lahat ba ay nakapag-shopping na? Nakapamili na ng mga regalo? Nakabili na ng panghanda sa Noche Buena? Kung inyong pamilya ay may tradisyon na naghahanda kapag Noche Buena at may mga namimili na ba para sa Medianoche, yung December 31? Para hindi na sumabay pa dun ho sa buhos ng mga namimili rin. Mga last minute na naghahabol. Pero kasi nandyan yung mga sale mga last minute, yung tipong pasarado na yung mall ng December 31. Nandyan ho yung mga last minute na sale. Sayang din naman, yun nga lang, makikipagsapalaran ka dun ho sa dami ng tao. Ingat-ingat pa rin ho tayo, huwag kakalimutang magdasal, manalangin at bago malis ng bahay para sa kaligtasan ng ating pamilya. 5:16 ng ating oras. Magandang umaga, Pilipinas! At pa ho sa ating mga balita, inilabas na ng Google Philippines ang mga top search na salita ng mga Pilipino ngayong 2023. Base sa Year in Search 2023, ang pinaka-in-demand na salita sa kategoryang news ay ang SIM registration, habang sinundan naman ito ng Precinct Finder at Persona non grata, Nipah virus at war in Israel and Gaza. Pumang-anim naman sa mga salitang madalas nire-research ng mga Pinoy ang lato-lato na isang laruan na naging popular sa bansa hanggang sa ito'y pinagbawal. Sa larangan ng sports, pinaka-hinahanap naman sa Google ang Lakers versus Warriors at sa movie category ay ang pelikulang Oppenheimer. Samantala, binigyan din naman ni Mervyn Wink, Head of Communications and Public Affairs ng Google Philippines, ang kahalagahan ng fact-checking sa lahat ng mga impormasyon na nababasa sa internet. 5:18 ang ating oras. Report muna tayo, liderato ng Senado naghahanap na ng ipapalit kay Senator Francis Tolentino bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito nga po matapos siyang mag-resign at balita ko dahil may hirapang maghanap marami-rami din hong contender. Sino-sino yan? At buong detalye mula kay RH28, Raymond Adpaas. Raymond. Nagsasagawa na ngayon ang konsultasyon ng liderato ng Senado sa mga miyembro ng majority bloc kung sino ang susunod na maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee matapos magbitiw si Senador Francis Tolentino. Mas pabor sila na isa ring abogado ang ipapalit kay Tolentino bilang chairman ng komite. Sa kasalukuyang membership ng majority bloc ng Senado ay 4 lamang ang natitira pang abogado. Ito ay sina Senador Juan Edgardo Sani Angara, Senador Alan Peter Cayetano, ang kanyang kapatid na si Senador Pia Cayetano at Senador Francis Chis Escudero.
Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, pinakiusapan niya si Tolentino na manatili bilang chairman ngunit hindi na ito nagpaawat. Kaya't sinabi ni Zubiri na wala silang magagawa kundi tanggapin at respetuhin ang desisyon ng senador. Nauna nang inamin ni Tolentino na isa sa mga dahilan kung bakit ito nagbitiw, hindi lang sa Blue Ribbon Committee kundi pati na sa Commission Appointment o CA ay upang makapag-focus siya sa kanyang re-election sa darating na 2025. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay siyang nag-iimbestiga sa mga kapalpakan at katiwalian sa gobyerno. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, 28 Raymond Dadpaas. Sa iba pa nating mga balita, bawal muna ang pag-aangkat ng manok at iba pang poultry products mula sa Iowa, USA. Alinsunod ito sa inilabas na Memorandum Order 73 na pirmado ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa gitna ng bird flu outbreak sa lugar. Sakop ng import ban ang lahat ng klase ng ibon, kabilang ang poultry meat, day-old chicks at itlog. Nabatid na batay sa ulat ng World Health Organization for Animal Health, ilang kaso ng avian flu ang naitala sa Midwestern US state. Pinagbigyan naman ng Korte sa Muntinlupa ang hiling ni dating Senadora Laila De Lima na ilipat ng piitan ang 11 preso na bumaligtad sa akusasyon laban sa kanya. Pinalilipat na ni Muntinlupa RTC Branch 206 Judge Hener Gito ang mga preso sa New Bilibid Prison mula sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Kabilang sa mga preso na convicted ay sina drug lord na si Herbert Colanco at Wu Yan o alias Peter Ko. Una nang sinabi ni De Lima na nangangamba ang mga preso para sa kanilang buhay kaya't nananawagan silang maililipat sa New Bilibid Prison o NBP. Itinutulak naman ni Senator Francis Tolentino na maamyendahan ang contempt powers ng Senado. Sa Resolution number 889, pinaamyenda ni Tolentino ang Section 16 at 18 ng Resolution number 5 o ang Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Sa ilalim ng panukala, hindi iko-contempt ang testigo o sino mang iniimbestigahan nang hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na mapakinggan. Nais ni Tolentino na payagan ang nakontempt na makapaghain ng motion for reconsideration sa loob ng 5 araw mula mula sa araw na mapatawan ho ito ng contempt order. Binigyan din ng 15 araw ang na-contempt para magsumite ng legal brief of written statement na nagsasaad ng kanyang posisyon sa issue na dinidinig sa Senado. 8 minuto na lang bago mag-alas 5:30 ng umaga, suportado umano ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sinabi ni Zubiri na susuportahan niya ang nasabing hakbang bagamat hindi pa malinaw kung anong mode ang gusto ng Senado sa pagsusulong ng tsa-tsa. Una rito, sinabi ng Senate President na hindi pa napapanahong amyendahan ang saligang batas. Mas kailangan anyang ipatupad ang batas na nag-eengganyo sa foreign investors imbis na amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon. Balitang charter change pa rin ho, kinwestiyon ng Liberal Party of the Philippines ang isinusulong na charter change sa Kongreso. Ayon sa LP, sayang lang at oras at pera ng publiko na maaari pa sanang gamitin sa pagtugon sa sirit presyo ng bilihin, krisis sa edukasyon at bagong environmental at health threats. Napatanong din ang Liberal Party kung konstitusyon ba ang dapat sisihin kung bakit hindi lumalapit sa bansa ang mga mamumuhunan. Hindi nila dapat gamitin ang charter change para tumaas ang burokrasya sa pamahalaan. 6 na minuto bago mag-alas 5:30 ng umaga, Pangulong BBM pinaalalahanan ng mga ahensya sa wastong paggamit ng pondo. Buong detalye mula kay RH14 Miss Leth Narciso. Miss Leth.
Mahigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na gamitin ng tama ang panukalang pambansang budget sa susunod na taon. Sa kanyang mensahe matapos pirmahan ang General Appropriations Act of 2024, nagpaalala ang Pangulo na ang pondong ito ay pera ng mga Pilipino. Kaya naman marapat lang anya na maibalik din sa taxpayers ang mga buwis na kanilang binayaran sa pamagitan ng kapaki-pakinabang ng mga programa at proyekto. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi dapat sumobra at hindi rin dapat kulangin ang paggugol ng budget kundi tama lamang. Ito anya ay may tuturing na kontrata ng gobyerno sa mga taxpayer. Tinukoy pa ng Presidente ang mga dapat puntahan ng pondo gaya ng mga programa para labanan ang kahirapan at magsusulong ng edukasyon at kalusugan ng mamamayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Miss Leth Narciso sa Balitang Showbiz. Aktor na si Alden Richards, ready na ba o ready na? Ready na nga ba na magka-part 2 ang pelikula nila ni Catherine Bernardo? Ito ho yung top grossing film na Hello Love Goodbye. Ready na nga ba si Alden? Alamin natin sa chika ni Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Well, nagkaroon ako ng chance na makausap si Alden Richards at tinanong nga natin sa kanya kung ano ang kanyang comment na magkakaroon na ng part 2 ang kanilang tumabong pelikula ni Catherine Bernardo na Hello Love Goodbye. Walang nakikitang masama itong si Alden Richards kung sakaling magkakaroon ng part 2 ang kanilang pelikula. Ang hindi lang gusto ni Alden ay ang malink siya kay Catherine Bernardo. Pwedeng maging working team pero hindi pwedeng magkaroon ng kung ano pa man na mas malalim. Pero teka muna, saglit lang. Kung siya ay ililing kay Catherine Bernardo, sa tingin ng nasabing aktor ay hindi pa ito tamang panahon para pag-usapan kung sakaling liligawan niya si Catherine Bernardo dahil wala pa daw sa isip niya yung mga ganung bagay at iniiwasan talaga daw niya at huwag daw lagyan ng mali siya kung sakasakali dahil ayaw niyang pumasok sa mga intriga matapos maghiwalay si Catherine at Daniel Padilla. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maganda umaga, Pilipinas! 5:26 ng umaga. Champion, gawang peerless. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, ako pa rin po ang inyong nakakasama, Yuel Reyes. Balikan ho natin ang ating headlines. Amihan at Easterlies makaaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Pambansang budget sa 2024 nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Securities and Exchange Commission o SEC nagbabala laban sa investment scam. Kongreso nagpaabot ng tulong pinansyal sa Pinoy caregiver na hinostage at pinalaya ng Hamas. Bakbakan sumiklab sa pagitan ng militar at NPA sa Quezon. Ilang armas at mampasabog na recover. At misis binaril ni mister sa matinding selos, patay. Sospek nagbaril din sa Ilocos Sur. Yan ang headlines ng ating mga balita dito sa Magandang Umaga, Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Diretso tayo sa ating mga detalye. Sinibak na sa pwesto ang 3 police QC matapos ikalat ang video na nagpapakita ng bangkay ng aktor na si Ronaldo Valdez. Kabilang sa nirelieve ay sina Police Lieutenant o Police Colonel Reynaldo Parlade, Police Station 11 Commander. Gayun din si Senior Master Sergeant Wilfredo Canilao at Corporal Romel Rosales. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, swak sa kasong paglabag sa Data Privacy Act at irregularity in the performance of duty ang 3 pulis. 3 sibilyan din ang inimbestigahan dahil sa pag-upload ng sensitibong video ng aktor. Ganon din na naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pagkalat ng video
ng pagresponde ng mga pulis sa pagkamatay ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Ayon kay Belmonte, ito ay breach of privacy at pagbabaliwala sa karapatan ng individual at kanyang naulilang pamilya. Inutusan din ng Mayora si QCPD Director Police Brigadier General Redrico Maranan na imbestigahan ang lahat ng tauhang sangkot sa naturang insidente. Una nang inanunsyo ng Philippine National Police na ang pagsibak sa mga first responder maging sa kanilang station commander ukol sa pagkalat ng video. Ba't kasi ba't kasi share pa? Talagang sa ating mga Pilipino parang naging likas na yung pagiging inuugali na natin masyado yung pagmamarites Kapag mga ganitong sensitibong bagay, unahong bigyang respeto na lang din ho natin. Matuto ho tayong magbigay ng respeto sa atin din hong kapwa. Kung sa atin din naman mangyari yung ganong insidente na wag naman ho sana, ayaw din naman ho natin ang pagpipiyastahan yung ating mahal sa buhay. Hindi nga lamang ho talagang public figure at talagang tinitingala itong si Ronaldo Valdez. Respeto ho ang unang-una sa pamilya at mabuti na mabilis naman sa panahon na to, mabilis na natukoy kung sino ho yung unang nag-share, nagpakalat ng video. Dahil unang-una yung mga ganitong video paubayan na lang ho sana sa mga otoridad din, Hindi kaya naman for investigation purposes fresh na fresh ho yung video raw na raw ho yung video Hindi na ho natin gaanong tatalakayin pa para hindi kayo ma-curious. Pero yun na nga lang ho, atin din hong panawagan, respeto na lang din ho para dun sa pamilya ng aktor, sa magaling na aktor na si Ronaldo Valdez. 5:35 ang ating oras. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5.768 trilyong pisong pambansang budget para sa susunod na taon. Sinaksihan ang ceremonial signing ni Senate President Juan Miguel Zubiri, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Budget Secretary Mena Pangandaman at iba pang opisyal sa Malacanang. Ayon kay PBBM, nakapaloob sa budget ang battle plan ng gobyerno kontra sa kahirapan, gayon din sa kagutuman, illiteracy, pagprotekta sa teritoryo at paglikha ng trabaho. Target din ng malaking national budget ang food security, mas magandang transportasyon, healthcare, social services at iba pa, kung saan pinakamalaking aho dito ay yung sa social services na kinabibilangan ng pondo para sa edukasyon. Oras natin 5:36. Maglulunsad ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng bagong lottery game. Alok ang 1 billion pisong jackpot prize sa 2024. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, katulad ito ng Powerball sa Amerika at 20% ng prize money ang mapupunta sa buwis. Una rito, tinaasan ng PCSO ang 500 milyong piso ang minimum ng jackpot prize para sa Grand Lotto 655 at Ultra Lotto 558 bilang bahagi ng Handog Pakabog. Wow! Handog Pakabog Christmas program ng ahensya. Inilunsad din ng PCSO ang online lottery system nito o ang e-Lotto, isang web-based lottery system na bukas sa mga 18 anyos pataas kabilang ang mga nasa abroad na pwedeng tumaya online. 5:37, isang mananaya mula sa Quezon City ang nag-uwi ng mahigit 310 milyong pisong jackpot prize mula sa Super Lotto 649 na binola noong Martes ng gabi. Swerteng tinamaan ng bettor ang 6-digit winning combination na 30, 16, 33, 12, 29 at 25 na tinayaan sa Lotto outlet na pag-aari sa Quezon City. Dahil dito, balik naman sa 16 million ang minimum guaranteed jackpot sa Super Lotto 649 na binobola tuwing araw ng Martes, Huwebes at Linggo. Samantala, wala pa ring tumatama sa mahigit 1 bilyong pisong combined jackpot prizes sa Grand Lotto 655 at Ultra Lotto 658 dahil walang nakahula sa winning combination na 48, 54, 37, 06, 53 at 16 para sa 655.
habang 33, 30, 43, 32, 27 at 57 naman sa 658. Ang Ultra Lotto 658 jackpot ay umabot na sa 523 milyong piso sa susunod na draw. Samantala, pinangalanan na ng palasyo ang 4 na direktor ng Maharlika Investment Corporation na magpapatakbo ng Maharlika Investment Fund. Nanumpa na sa harap ni PBBM sina longtime Asian Development Bank Officer Vicky Castillo Tan, Andrew Jerome Gan, German Oherman Licauco at Roman Felipe Reyes. Mula 1990s hanggang 2000, nagtrabaho si Tan sa iba't ibang bangko, investment at financial institutions gaya ng Citibank at China Trust Commercial Bank Corporation. Nanggaling din ang 3 sa malalaking kumpanya sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Una nang itinalaga ni PBBM si Rafael Consing Jr. bilang Presidente at Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation. Oras natin 20 minuto na lang bago alas 6 ng umaga. 2 ang sugatan sa sunog na naganap sa Kapulong Street, Tondo, Maynila noong Martes ng gabi. Kinilala ng Bureau of Fire Protection o BFP ang senior citizen na si Julieta Rodemo na nagtamo ng sunog sa kanyang paa. Nasunog ang kanyang bahagi ng paa. Habang sugatan naman sa kanang palad ang bumbero na si Fire Officer 1 Philip Chua. Sa report ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa second floor ng 3-story house sa Lacson Corner, Kapulong Street. Itinaas sa first alarm ang sunog pasado alas 9:41 ng gabi. Makalipas ang ilang minuto ay itinaas naman ito sa second alarm dakong alas 9:55 o mag-aalas 10 ng gabi dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy sa mga bahay na gawa sa light materials. Umabot sa 2nd alarma ang sunog dakong alas 10 ng gabi at umakyat sa 4th alarm ng wala pang 20 minuto. Tinatayang 1.5 milyong pisong halaga ng ari-arian ang naabo na umabot hanggang 5th alarm na sunog. Bago na apula pasado alas 2 ng madaling araw. Sa kasalukuyan pa hong inaalam yun pong sanhi ng sunog. Ingat-ingat pa rin ho tayo, lalo ho ganitong panahon na maraming appliances ho natin ang nakaandar. Lalo na ho yung sabay-sabay na electric fan. Huwag ho kayong magsasaksak ng appliances dun ho sa tinatawag nating octopus. Lalo na ho kung malalakas yung kinakailangang kuryente ng atin hong mga appliances, tapos isasaksak lang ho natin sa isang extension na hindi naman ho kaya yung load, mag-overload ho yan at posible pa hong ikasunog at sumabog yun hong extension wire at yung hong linya ng kuryente ho sa ating bahay. Mas delikado kung wala pa ho tayong circuit breaker. Ingat-ingat ho sa mga bubuksan ho nating appliances, lalo na ho doon ngayong sasalubong tayo ng bagong taon. Pinagpapauna na ho natin yan sa inyo na mag-ingat ho para makaiwas ho tayo sa sunog. 5 matataas naman na kalibre ng baril ang nadiskubre ng mga sundalo sa Samar. Na-recover ng 63rd Infantry Battalion sa Sitio Bagti, Barangay Mabini ang 3 M16 at 2 AK-47 assault rifles. Ayon kay Brigadier General Noel Vistor, Commander ng 802nd Infantry Brigade, ang mga baril ay pag-aari ng Bugsok Platoon Sub-Regional Committee ng Eastern Visayas Regional Party Committee ng Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front. Binunyag anya ng dating milisya ng bayan na mula sa Barangay Mabini ang lokasyon sa militar. Ibinunyag ng dating NPA sa militar yung hong lugar kung saan ho naroroon yung mga nadiskubreng armas. Nanawagan din ang commander ng 802nd Brigade sa mga natitira pang rebelde na itigil na ang pakikibaka at magbalik loob sa pamahalaan.
Oras po natin, alas 4 o alas 5. Ako nag-alas 8. Mabilis yung oras. Alas 5:43 ng madaling araw. Number 1 para sa damit na ka-bloom sa mga lugar na bumabiyahe ho ngayong madaling araw, nag-uumpisa na hubang bumigat lalo ang daloy ng trapiko. Let us know po, ipaalam nyo po sa amin sa 0919-282-6485. Ulitin ko lamang ho ang ating text line, 0919-282-6485. Nga ho, yung ating panayam kanina kay Kamo Di Floranda, sinasabi ho nila naghahanda ho sila doon ho sa lalo bang mas magiging intense yung kanilang protesta laban ho doon sa deadline ng consolidation, dahil nga mismo si PBBM na nga nagsabi na wala ng deadline doon sa consolidation. Ang sinasabi naman ni Kamo Di, hindi sila tutol doon sa modernization program. Yun nga lang ho, yung ilang hong mga nakapaloob sa programa tulad ng kikitain, naswelduhan na lang yung mga tsuper ho natin, at yung mga prangkisa ay kung sabihin na ho natin na sa kanila nakapangalan yung jeep, yung prangkisa ay nasa ibang tao naman. Kasi sila lang ang magpapatakbo noong jeep. Hindi parang lalabas daw ho, hindi nila pagmamayari yung jeep. Ayun ho ang idinadaing nitong grupong Piston. Ngayon din ng grupong Manibela at iba't iba pang grupo ng transportasyon. Meron na rin merong ilang mga hindi na nababalitan ho. Tulad na lang ho sa amin sa Cavite. Meron hong mga grupo ng tsuper ang hindi na ho hindi na nababalita pero sumasama ho doon sa tigil pasada. At ang nangyayari, yun ho mga estudyante na pumapasok early in the morning, nalilate na sa pagpasok sa eskwela. At ganun din kaya yung sitwasyon sa iba't ibang mga probinsya po. Ngayong nalalapit na ang deadline ng consolidation sa PUV Modernization Program sa December 31. Bueno, report muna tayo. Ating alamin report sa Rizal, 34 katao huli sa buong araw na operasyon ng Rizal PNP. RH52, Edniel Parosa. Edniel, magandang umaga. Magandang umaga, Yuel. Arestado ang 34 na suspect sa iba't ibang krimen matapos ang 24 oras na pinaigting na operasyon ng Rizal Provincial Police Office. Ayon kay Police Colonel Felipe Maragon, hepe ng Rizal PNP, 4 dito yung mga wanted persons, kabilang ng isang nasa regional level watch list sa illegal na droga, 3 municipal level wanted persons sa Taytay, Cainta at San Mateo, at 8 iba pa sa kampanya rin sa illegal drugs. 4 buy-bust operations ang ikinasa at isinagawa ng Cainta at San Mateo PNP. Nagresulta sa pagkakaarasto ng 8 individual at pagkumpiska sa 7.5 grams ng sabong may standard drug price na halos 50 mil at isang kalibre 38 baril. Samantala, aling 3 personalidad din ang nadakip, isa sa bayan ng Pilila para sa kasong estafa, halahala para sa kasong grave threat, at isa sa Cainta para sa paglabag sa fencing o anti-fencing law. 4 naman sa road crash incident sa bayan ng Antipolo o sa mga lungsod ng Antipolo, bayan ng Morong, Tanay, at 6 na individual para sa resistance and disobedience in persons of authority at agents sa bayan ng Taytay at Rodriguez. Kasalukuyang Yuel na sa kustodiya ng himpilan ng pulisyang nakahuli sa kanila itong higit 30 kataong nasukol ng kapulisan sa iba't ibang mga krimen. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, BJH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa. Samantala atin ang alamin ng traffic update. Ating binabanggit kanina yung daloy ng trapiko sa inyo pong mga lugar. Sa EDSA ba, kamusta ang sitwasyon? Pero dako muna tayo sa NLEX. Ating alamin ang sitwasyon dyan sa Balintawak. RH23 Edwin Duque. Edwin, magandang umaga. Well, good morning at good news na mga bibiyahe ngayon dahil maluwag yung dami ng trapiko pagpasok mo pa lang ng Balintawak hanggang sa bahagi ng
Bukawi, Bulacan. Ganon din sa pagbalik, maluwag yung daloy ng trapiko. Labang paggaling ka ng Bandaw, papuntang Lingunan, bahagyang bumabagal yung daloy ng trapiko. Habang ipapasok naman ng Bukawi Toll Gate ay bumabagal dun sa Cat Lane. Pero dun sa RFIB ay maluwag naman. Kaya sa mga oras ito, kinumpirma rin ni Ginoong Ruben Ignacio, ang spokesperson ng North Luzon Expressway, na walang nasa pagbigat ng daloy ng trapiko dahil mula December 15, sabi nga, ay kansilado na lahat ng mga road construction dito sa bahagi ng North Luzon Expressway. Wala balitawak hanggang sa bahagi naman ng Pampanga. Sa ating traffic update mula pa rin dito sa North Luzon Expressway, ang Parisares 1 to 3. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. Nasa linya na ba natin si RH5 Val Gonzales at RH25 Grace Ansano? At nandito na. Atin nang papasukin ang isa pang report. Iba pang personalidad na sangkot dun po sa binabanggit natin kanina, ha? Yung sangkot dun sa pagpapakalat ng crime video ng aktor na si Ronaldo Valdez ay iniimbestigahan na rin ng QCPD. RH5 Val Gonzales. Val, magandang umaga. Good morning, Yuel. Umarangkada na ang malalim na cyber investigation sa kaso ng kumakalat na cellphone video nakuha sa crime scene kung saan namatay ang aktor na si Ronaldo Valdez. Ito'y kasunod ng utos at pahayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na kumukondina sa paglabas ng video na kuha sa loob mismo ng bahay ng veteranong aktor. Kahapon ay una nang nirelieve sa pwesto ang hepe ng QCPD Station 11 na si Police Lieutenant Colonel Reynante Parlade at dalawa nitong tauhan na pawang mga first responders sa insidente noong araw ng linggo. Inianda ng patong-patong na kasong kriminal at administratibo laban sa mga ito. 3 sibilyan ang natukoy na unang nagpakalat ng video ang nakatakdaring sampahan ng kaso. Sa report ng Quezon City Anti-Cybercrime Team, isang personnel ng Station 11 ang nag-upload ng video na nagresulta sa pagkalat ng nito sa social media. Nagbabala ang QCPD sa sinumang mahuling magpapakalat ng nasabing video na mahaharap ang mga ito sa kaukulang mga kaso. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Val. Yuel. Kamusta ang kalagayan ng panahon dyan sa QC? Medyo maayos naman yung kalagayan ng panahon dito sa lungsod ng Quezon na Yuel sa mga oras na ito. Hindi naman na maambon-ambon kasi dito kanina sa bahagi ng South, may mga patak-patak na pagulan. May mga pag-ambon kaninang madaling araw pero ngayon ay medyo maayos na yung sitwasyon na UL. At siyempre lalo na itong kahabaan ng Commonwealth Avenue, yung galing ng Fairview patungo ng Elliptical Road ay medyo nagkakaroon ngayon ng masikip na pagsisikip ng daloy ng trapiko dahil itong oras na ito UL, yung oras ng rush hour. Oo, lalo na ngayon magpapasko na. Ilang araw na lamang ay Pasko na. Kaya mag-ingat yung ating mga kababayan, UL. Alright, maraming salamat, Val. Mula sa Quezon City, Val Gonzales, back to you, UL. Val Gonzales. Maganda umaga, Pilipinas! Bay, 4 na minuto na lang bago mag alas 5 o alas 6 ng umaga. May mag-showbiz na po tayo. Kapuso actress na si Faith Da Silva at yung kanyang nakakulong daw po na ama ay nagkita na. Buong detalye buhat kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Finally, nagkita na rin ang magamang Dennis Da Silva at ng kapuso actress na si Faith Da Silva kasama ang kakambal niyang si Silas. Nangyari ito kahapon ng umaga sa Bucor sa Muntinlupa at sa tulong ni Kim Atienza at General Gregorio Katapang. Sa mga nakaraang interviews kay Faith ay sinasabi talaga ng actress na gustong-gusto na raw niyang makita ng personal ang kanyang tunay na ama na matagal nang nakakulong. Pero kailangan paghandaan daw niyang mabuti ang sarili kung kaya na ba niyang makita ng personal ang kanyang ama. At bukod pa riyan,
ay nagpasintabi raw muna siya sa tunay na pamilya ni Dennis. Mula nang ipinanganak si Faith at Silas ay hindi pa nila nakita ang kanilang ama, kaya first time nilang nakita ito kahapon. Kaya talagang punong-puno ng emosyon ang kanilang pagkikita. At sa Instagram post nga ni Faith na ipinost siya kahapon ay nagpasalamat siya kay Kim Atienza at General Katapang. Ang sabi niya, "Thank you God for this heartwarming gift this Christmas. Grateful for Kuya Kim Atienza and General Gregorio Katapang for making this happen." End of quote. At pakiramdam ngayon ni Faith Da Silva ay buong-buo na siya pagkatapos nila magkita ng kanyang amang si Dennis Da Silva. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:58. Mga maiinit na balita at talakayan dito sa Magandang Umaga, Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, na ngayon ay on a vacation trip na, ating Kuya Angel. Ako po inyo nakasama sa 2 oras na balita at talakayan. Ako po si Yuel Reyes. Unang-una, maraming salamat ho sa mga nakasama natin sa kalsada, sa almusal, sa ating mga balita. Sa mga nagbe-birthday, happy birthday! At kung anumang pinagdiriwang po ninyo ngayon, at anuman ang ganap ngayon ay huwag kalimutang magpasalamat. Hanggang bukas, Pilipinas! Ano pa rin po inyo makakasama at nakasama Yuel Reyes po dito sa Magandang Umaga, Pilipinas!